Ang Hunter x Hunter ay isang anime na kilala sa mga nakakatawang adventures, mga complex na characters at malalim na emosyon. Bukod sa mga exciting na laban at heartwarming na friendships, marami rin itong sobrang lungkot na moments na talagang tatatak sa'yo. Mula sa mga nakakaiyak na pamamaalam hanggang sa mga heartbreaking losses. Ipinapakita ng mga moments na ito kung bakit hindi mo malilimutan ang Hunter x Hunter. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang biggest goal ni Kurapika ay sirain ang Phantom Troop dahil pinatay nilang pamilya niya, ang Kurta Clan. Para magawa ito, gumawa siya ng special power na gumagana lang laban sa Phantom Troop. Pero may kapalit. Ang paggamit ng power na ito ay pwedeng pumatay sa kanya o paikliin ang buhay niya. Nagtagumpay naman si Kurapika na talunin si Yuwogen, isa sa pinakamalakas na miyembro ng troop, at indirectly naging dahilan ng pagkamatay ni Pakunoda. Kahit na may mga panalo siya, hindi pa rin siya fulfilled. Hindi pa kumpleto ang paghihiganti niya at parang may kulang pa rin sa kanya. Napagtanto niya na ang pagsira ng troop ay hindi magbibigay ng peace sa kanya. Sa halip, nagdesisyon siyang mag-focus sa pagkolekta ng Scarlet Eyes na ninakaw sa pamilya niya. Nakakaawa na makita si Kurapika na nahihirapan sa galit at kalungkutan niya. Natutunan niyang hindi laging solusyon ang paghihiganti at minsan mas okay ang hindi marahas na paraan. Kahit na masama ang Phantom Troop, interesting din sila sa mga karakter na ayaw nating mawala. Ang journey ni Kurapika ay nagturo sa atin na ang paghawak sa galit ay pwedeng makasakit ng higit kesa magpagaling. Si Nov ay isang hunter na may task na puksain ang mga Chimera Ants. Nagkaroon ng nakakatakot na pangyayari nang makaharap niyang N ni Sheapov. Isang malakas na aura na nagpapakita kung gaano kalupit at makapangyarihan ang Royal Guards. Naparalisa si Nov sa takot, hindi lang dahil pwede siyang patayin, kundi dahil sa kakilakilabot na sakit na ipararanas sa kanya para makuha ang impormasyon. Sa karamihan ng anime, ang karakter ay tatakbo lang sa takot, pero ang reaksyon ni Nov ay mas intense. Hindi lang siya basta tumakbo, nagkaroon siya ng matinding breakdown. Umiyak siya at kunestyon ang lahat ng choices sa buhay niya. Ang takot ay sobrang tindi na kinailangan niyang umalis sa misyon. Nalagas ang buhok niya, pumayat siya at mukha siyang lubos na nawasak at nahagard. Nakakalungkot na makita si Nov na ganito. Ang pagkasira ng isang malakas na karakter ay talagang tumatago sa damdamin. Ang breakdown niya ay isang makapangyarihang paalala kung gaano kapanganib at nakakatakot ang mga Chimera Ants. Ang pagbagsak ni Nov ay isang halo ng horror at heartbreak. Nagpapakita na kahit ang pinakamalakas na bayani ay pwedeng maging mahina. May malaking pangarap si Leorio, maging doktor at magbukas ng libreng klinik para sa mga hindi kayang magbayad ng medical care. Ang pangarap na ito ay dahil sa isang trahedya. Isa sa mga kaibigan ni Leorio ang namatay mula sa sakit na pwedeng magamot dahil lang hindi nila kayang bayaran ang treatment. Determinado siyang pigilan itong mangyari sa iba, kaya't nagdesisyon siyang maging doktor. Pero may malaking problema. Wala siyang sapat na pera para sa kanyang edukasyon, lalo na para magbigay ng libreng serbisyong medikal. Para masolusyonan ito, nag-apply si Leorio sa Hunter exam. Ang pagpasa sa mapanganib at nakakapagod na exam na ito ay magbibigay sa kanya ng perang kailangan niya para sa medical school. Sa unang tingin, ang kwento niya ay mukhang inspiring, pero sobrang nakakalungkot din. Kailangan pang isugal ni Leorio ang kanyang buhay sa Hunter exam para lamang makatulong sa iba. Mas nakakalungkot pa dahil napaka-relatable nito. Maraming taong nahihirapang magbayad ng medical bills o tuition fee sa kolehiyo. Kaya't tumatagos sa puso ang kwento ni Leorio. Isa tong makapangyarihang paalala kung gaano katotoo at kahirap ang mundo, kahit pa sa isang palabas na puno ng mga pambihirang pakikipagsapalaran. Ang backstory ni Gairo ay hindi ini-involve ang kahit anong main characters, pero ito'y nabibigay ng madilim na tono para sa Chimera and Art. Si Gairo ang hari ng NGL at may masamang goal, ang magkalat ng kaguluhan at paghihirap sa buong mundo. Pero hindi naman laging ganito si Gairo. Bilang bata, mabait siya at may mabuting puso. Ang ama ni Gairo ay sobrang higpit. Nagpapatupad ng malulupit na rules tulad ng pagpilit kay Gairo na magtrabaho sa construction site buong araw at hindi pinapayagang lumabas ng bahay pagkatapos ng alas 9 ng gabi.
Kung lumabag itong si Gyro sa mga rules na ito, ang parusa ay mabigat. Sa kabila nito, naniniwala si Gyro na mahal siya ng kanyang tatay. Minsan pa nga, inaalagaan siya ng kanyang ama nang siya ay nagkasakit. Kaya't iniisip ni Gyro na ang mga rules ay para sa kanyang ikabubuti. Pero nagbago ang lahat nang atakihin ni Gyro ang isang bata na nanlalait sa kanyang ama. Ang bata ay nagsabi ng masasakit na katotohanan na hindi nga siya mahal ng kanyang tatay. Hindi mahalaga sa tatay ni Gyro kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Ang revelasyon na ito ay winasak ang pag-asa ni Gyro para sa isang masayang buhay at anumang pananampalataya sa sangkatauhan. Ang pagkawala ng pag-asa at pagmamahal ang nagdala kay Gyro sa madilim na landas na naging dahilan para maging isang malupit na tyrant. Ang kwento niya ay isang chilling reminder kung paanong ang kalupitan at kawalan ng pagmamahal ay maaring magbago ng isang tao sa hindi makilala. Maaring malupit ang Phantom Troop sa iba, pero ang kanilang loyalty sa isa't isa ay hindi matitinag. Ang sakripisyo ni Pakunoda ay patunay ng malalim na ugnayan na ito. Ginamit ni Kurapika ang kanyang judgment chain technique para gumawa ng isang deadly condition. Kung ibubunyag ni Pakunoda ang kanyang identity at ang kanyang mga abilities sa troop, mamamatay siya. Sa kabila nito, nagpasya si Pakunoda na ibahagi ang mahalagang impormasyon gamit ang kanyang memory bomb ability. Ang pagpili ni Pakunoda na magsakripisyo ng sarili ay nag-iwan sa mga miyembro ng troop na nagtataka kung bakit siya nagpapakahirap ng ganito. Pinag-isipan nilang isang halo ng pasasalamat at matinding kalungkutan na pagtanto ang malaking loyalty ni Pakunoda para sa kanila. Ang kanyang kamatayan ay talagang nakakalungkot. Nagpapakita na kahit sa loob ng grupo ng mga kriminal, may strong sense ng pamilya at sakripisyo. Ang pagtanaw sa huling sandali ni Pakunoda ay sobrang lungkot dahil ipinapakita nito ang komplikadong relasyon sa loob ng troop. Ang kanyang kahandaang mamatay para sa kanyang mga kasama ay isang makapangyarihang paalala ng mga sakripisyong ginagawa ng mga tao para sa mga mahal nila, kahit pa sa pinakamadilim na sitwasyon. Nung una nating makilala si Chairman Isaac Netero, naglalaro siya ng bola kasama si Nagkon at Killua sa Hunter exam. Pero ang huling moments niya ay malayo sa pagiging masaya. Sa kanyang huling laban kay Meruem, ang makapangyarihang leader ng Chimera Ants, mabilis na na-realize ni Netero na imposibleng talunin itong si Meruem gamit lamang ang lakas. Sa halip na tumakas, pinili ni Netero na magsakripisyo. May nakatago sa loob ng katawan niya na Poor Man's Rose Bomb, isang deadly weapon. Pinasabog niya ito na nagdulot ng malaking pagsabog na halos sumira kay Meruem. Pero hindi sapat ang pagsabog lang para tapusin itong si Meruem. Ang tunay na weapon ay ang laso na ilabas ng bomba na eventually naman nagpatumba kay Meruem. Ang kamatayan ni Netero ay malaking kawalan para sa buong Hunter Association. Kahit ang mga hindi laging sumasang-ayon sa kanyang pamumuno ay naramdaman ng bigat ng kanyang sakripisyo. Ang kombinasyon ng kanyang humor at ang kamanghamanghang kapangyarihan ay dahilan kung bakit siya mahal na mga manonood. At ang pagkawala niya ay malalim na nararamdaman. Ang huling ginawa ni Netero ay isang heroic at tragic end para sa isang remarkable character. Ang taus-pusong paghingi ng tawad ni Killua kay Aluka dahil sa pagiging masamang kuya ay isang nakakaantig na moment. Pero ang talagang nakakasakit ng damdamin ay kapag tinutukoy ng pamilyang Zoldyck si Aluka bilang isang bagay. Sa tuwing sinasabi ng isa sa kanyang mga magulang o kapatid na hindi siya parte ng pamilya, mali ang pagtukoy sa kanyang kasarian o pinapakita ang matinding paghamak sa kanya, ito'y sobrang sakit pakinggan. May malaking kapangyarihan itong si Aluka at sa isang banda, naiintindihan na nag-iingat ang kanyang pamilya dito. Pero marinig na nagsasalita sila tungkol sa kanilang anak o kapatid na parang hindi siya tao ay sobrang nakakalungkot. Ipinapakita nito ang kakulangan ng pagmamahal at pagtanggap na talagang masakit, lalo na para sa isang bata at mahina na tulad ni Aluka. Ang malamig na pakikitungo ng pamilyang Zoldyck ay nagka-highlight ng kalupitan na maaaring umiiral kahit sa loob ng pamilya. Isa itong matinding paalala na ang takot at pagkiling ay maaaring magdala sa mga tao na tratuhin ng masama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang makita si Aluka na tiisin ng ganitong pakikitungo ng walang positive moment para mabalanse ito ay isa sa pinakamalungkot na eksena sa serye. Habang nagsasanay kay Biscuit, hinarap ni Killua ang isang matinding ultimatum. Alamin kung papaano tatalunin sina Knuckle at Shoot o iwanan si Gon magpakailanman. Hindi naman malupit si Biscuit. Naniniwala siya na kung hindi kayang kontrolin ni Killua ang kanyang mga takot, iiwan niya si Gon sa oras ng pangangailangan.
Kung hindi kayang suportahan ni Killua si Gon sa isang crisis, mas mabuti pang huwag na lang umasa si Gon sa kanya. Ang ultimatum na ito ay nagdala kay Killua sa isang spiral ng self-doubt. Napilitan siyang questionin ang pinakakahulugan ng pagkakaibigan na meron siya. Ang pressure at takot na mawala si Gon ay nagbigay daan kay Killua na harapin ang kanyang mga inner demons. Sa huli, nagresulta ito sa isang malaking breakthrough. Tinanggal ni Killua ang mind control needle na inilagay ng kanyang kapatid na si Illumi sa kanyang ulo. Ang karayom na ito ang kumukontrol sa mga kilos ni Killua at nagdudulot ng kanyang mga pagdududa sa sarili. Bagamat nagresulta ang ultimatum sa isang positibong bagay, ang paglalakbay ay puno ng matitinding sakit. Ang pagtanaw kay Killua na nahihirapan sa ideya ng pagkawala ng kanyang pinakamatalig na kaibigan at sa kanyang mga takot tungkol sa kanyang reliability ay sobrang nakakalungkot. Ang kanyang emosyonal na paghihirap sa eksenang ito ay damang-dama. Ginagawa itong isa sa pinakamasakit na sandali sa serye. Si Squall ay isa sa mga senior bodyguard na nagtatrabaho para sa pamilyang Nostrad at talagang ayaw niya ang trabaho niya. Ang tanging gusto niya lamang ay mag-quit, manirahan kasama ang kanyang girlfriend na si Erika at mamuhay ng tahimik kasama ang kanilang mga aso. Madaling umasa na makakamit niya ang mga masasayang hinaharap na ito, pero sa kasamaang palad, hindi yun ang nangyari. Bago pa nakaalis si Squall sa kanyang mapanganib at walang kwentang trabaho, pinatay siya ni Nobunaga at Pakunoda. Ang devastating moment na ito ay nagputol sa kanyang mga pangarap ng normal na buhay. Ang aftermath ay mas nakakasakit ng damdamin dahil si Erika at ang mga aso ay naiwan na devastated. Ang pag-iyak ni Erika sa pagkamatay ni Squall ay talagang nagdadala ng lungkot sa eksenang ito. Ang kwento ni Squall ay paalala kung gaano kalupit at hindi patas ang buhay. Halos malapit na sana siyang makatakas sa kanyang mapanganib na buhay para sa mas maganda, pero may ibang plano ang tadhana. Ang tragic end na ito ay nagpapakita na minsan kahit ang pinaka-inaasahang mga pangarap ay maaring mawasak sa isang iglap. Nang una nating makilala sina Pokle at Ponzu, sila ay mga contestants sa Hunter exams. Pareho nilang binigay ang lahat, pero si Pokle lang ang pumasa at nagpatuloy sa kanyang goal na maging isang beast hunter. Kahit hindi pumasa, napatunayan ni Ponzu na useful naman ang kanyang mga teknik gamit ang mga bubuyog at sumama siya kay Pokle at ilang mga kaibigan para salakayin ang NGL at harapin ang mga Chimera Ants. Sa kasamang palad nga lang, hindi nakalabas ng buhay sina Pokle at Ponzu. Tragically, nabaril ng maraming beses si Ponzu habang si Pokle naman nahuli ng mga Chimera Ants. Pinilit ng mga ants na ibunyag ang mga sekreto ng Nen habang tinotorture siya. Ang sirang boses niya habang kinakalikot ng isang ant ang kanyang utak ay sobrang nakakakilabot at nakakasindak. Ang pinaka-nakakalungkot na bahagi ay ang huling sandali bago sila mamatay. Sina Pokle at Ponzu ay magkasama, sakay ng motorsiklo, mukhang kontento sa piling ng isa't isa. Kahit hindi kumpirmadong magkasintahan sila, ang sandaling ito ay nagpapahiwatig ng kung ano sana ang future, na nagdadagdag ng isa pang layer ng tragedy sa kanilang maagang pagkamatay. Ang kanilang pagkamatay ay nagsisilbing brutal reminder ng mga panganib sa mundo ng Hunter x Hunter at ang panandaliang kalikasan ng kaligayahan. Nang tila natagpuan na nila ang isang sandali ng kapayapaan, bigla itong nawala at naiwan tayong nagluluksa sa pagkaawala ng kanilang mga potensyal na hinaharap. Nang sa wakas ay nakuha ng mga kaalyado ni Kite ang kanyang katawan, hindi ito ang kaluwagan na inaasahan nila. Ang natagpuan nila ay mas masama pa kaysa sa simpleng pagkamatay ni Kite. Ang kanyang katawan ay kontrolado ng Nen ng mga Chimera Ants na nagiging sanhi upang hindi niya makilala ang kanyang mga kaibigan at inaatake ang sino mang lumalapit. Nabasag ang puso ni Gon dito at paulit-ulit siyang sumubok na lumapit kay Kite, kahit na sinasaktan pa siya. Ang moment na ito ay mas nakakasira ng damdamin kapag iniisip palalo dahil lahat ay naniniwala na buhay pa rin si Kite sa ilalim ng kanyang controlled state. Pero in reality, ang nasa harapan nila ay isa ng bangkay na pinapagalaw na lamang ng abilidad. Ang mapait na katotohanan ito ay isang napakalaking dagok lalo na kay Gon na iniidolo si Kite. Makita si Kite na bumagsak sa ganitong estado ay isang makapangyarihan at tragic reminder ng kalupitan ng mga Chimera Ants at ang malupit na katotohanan ng kanilang mundo. Ang eksena kung saan si Gon ay desperadong inaabot ang kanyang mentor pero sinasalubong ng karahasan ay isa sa pinakamasakit na eksena sa serye. Sa isa sa mga pinaka-brutal na sandali ng serye,
Ang batang si Kurt at ang batang babae na si Reyna ay intake ng mga Chimera Ants at ginawang mga Chimera Ants din. Si Kurt ay naging isang nilalang na may pakpak at sumama sa mga hanay ng Chimera Ants, habang si Reyna ay naging isang tahimik na batang babae na may ulo naman ng langgam. Pagkatapos matalo sina Meruem at ang Royal Guards, ang mga natitirang Chimera Ants ay sinubukang muling mag-integrate sa lipunan. Kasama sa kanila si Reyna na sa wakas ay muling nakasama ang kanyang nanay. Maaring asahan mo na matatakot ang kanyang nanay dahil nga ito ay may ulo na ng langgam. Pero sa halip, agad niyang nakilala si Reyna at niyakap niya ng may pagmamahal. Ang nakakaantig na sandali na ito ay isang matinding kaibahan sa mga horror at pagdurusa na naganap bago ito. Ang muling pagsasama ni Reyna at ang kanyang nanay ay isang bittersweet reminder ng tibay ng pagmamahal ng pamilya. Sa kabila ng pisikal na pagbabago at sakit na pinagdaanan, nanatiling buo ang ugnayan ng ina at ng anak. Isa itong nakakaantig na eksena na nagbibigay ng liwanag at kasiyahan sa gitna ng kadaliman ng Chimera Ant Arc. Nang sa wakas ay napagtanto ni Gon na hindi kayang pagalangin ni Neferpitou si Kite, parang nagunaw ang kanyang mundo. Sa una, inuulit-ulit niya sa sarili ang impormasyon na hihirapang tanggapin ang katotohanan ng kamatayan. Pero nang talagang nagpakita na ang katotohanan, nilamon si Gon ng galit na hindi inaasahan ng kahit sino. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan na meron siya sa kanyang buhay para maghiganti at sirain si Pitou. Pero hindi ito isang winning moment, ito ay isang tragic end. Ang makitang isang mabait at mabuting bata tulad ni Gon na mapuno ng galit at kalungkutan na wala ng puwang para sa awa. Ang kanyang pagbabago ay isang matinding paalala kung papaanong ang matinding emosyon ay maaaring magdala kahit ang pinakamabait na tao sa madilim na lugar. Ang aftermath ay kasing devastating. Ang reaksyon ni Killua nang makita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na lubos na nabago ng galit at kalungkutan ay nagdadagdag ng isa pang layer ng kalungkutan. Nakikita ni Killua ang epekto ng galit ni Gon at malinaw na ang kanilang pagkakaibigan pati na rin ang pagka-inosente ni Gon ay lubos na naapektuhan. Pagkatapos gamitin ni Gon ang limitation transformation, halos masira ang katawan niya. Ang makita si Gon na sobrang nasira ay nakakasakit ng damdamin, pero ang talagang nagpapaalala ng lungkot ay ang reaksyon ni Killua. Sinisisi ni Killua ang sarili niya sa hindi pagpigil kay Gon. Natatakot siya na mawalan ng pinakamatalik na kaibigan at nararamdaman ng matinding guilt. Ang malalim na guilt na ito ay lumabas sa isang pag-uusap kay Palm, kung saan ipinahayag ni Killua ang kanyang takot at kalungkutan. Hindi lang reaksyon ni Killua ang malungkot. Ang tila walang pakialam na pag-uugali ni Jing sa kalagayan ni Gon ay mahirap din panoorin. At ang clumsy pero taos-pusong talumpati ni Leorio sa harap ng ibang hunters ay nagdagdag sa bigat ng emosyon. Pero ang mga luha ni Killua na puno ng guilt ang talagang nagpapakita ng kalaliman ng lungkot. Ang kanyang pagdurusa sa kalagayan ni Gon at ang determinasyon niyang iligtas ito gamit ang kakayahan ni Aluka na magbigay ng hiling ay nakakaantig. Ang kalungkutan at guilt ni Killua ay nagpapakita ng lakas ng kanyang ugnayan kay Gon. Isa itong makapangyarihang paalala ng mga sakripisyong gagawin niya para sa kanyang kaibigan at ang emosyonal na pasaning dinadala niya. Ang makita si Killua na bumagsak dahil sa kalagayan ni Gon ay isa sa pinakamasakit na sandali sa serye. Ito ay hindi lamang isa sa pinakamalungkot na eksena sa Hunter x Hunter. Isa ito sa pinaka nakakalungkot na eksena sa anime, period. Bilang hari ng Chimera Ants, hindi sigurado si Meruem kung ano ang point ng kanyang existence bukod sa pag-accumulate ng power. Habang ang kanyang mga Royal Guards ay nakakakita ng maraming meaning sa layunin na yun, si Meruem ay naghahanap ng mas personal na kasiyahan. Natagpuan niya ito kay Komugi, isang batang babae na eksperto sa isang laro na tinatawag namang Kunji. Sa tuwing naglalaro siya kasama si Komugi, siya ay labis na nahuhumaling sa laro at sa hindi inaasahang pangyayari kay Komugi mismo. Nabuo niya ang isang malalim na ugnayan sa kanya, isang bagay na hindi niya aakalaing magagawa niya. Pero sa kasamaang palad, ang kanilang oras na magkasama ay naputol ng maaga. Matapos maimpeksyon si Meruem ng lason mula sa poor man's rose ni Netero, nais niyang gugulin ang kanyang natitirang sandali sa paglalaro ng huling laro ng Kunji kasama si Komugi. Sa kabila ng pabala ni Meruem na nakakahawa nga ang lason, pinili ni Komugi na manatili sa kanyang tabi. Tinanggap ang kanyang kapalaran. Naglaro sila
hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Pagkatapos ay nahiga sa mga bisig ng isa't isa. Tinatawag ang isa't isa hanggang si Komugi na lamang ang natira. At ito ang pinaka nakakalungkot na moment sa Hunter x Hunter. Bawat isa sa mga eksenang ito ay nagpapakita ng kakayahan ng serye na pagsamahin ng aksyon sa malalim na emosyonal na pagkukwento na nag-iiwan ng matinding epekto sa mga fans. Mula sa mga nakakasakit na damdaming sakripisyo, sa mga masasakit na pamamaalam o sa mga panahong nawalan ng pag-asa. Hindi kailanman nag-aatubili ang Hunter x Hunter na tuklasin ang buong spektrum ng emosyon ng tao. May mga eksena bang hindi ko nabanggit sa tingin mo'y sobrang nakakaiyak? Lagay mo naman dyan sa comment section sa baba. At huwag kalimutan mag-like, mag-share at i-subscribe ang channel ko kung gusto mo pa namang ganitong video. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.